Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay tinatawag na Gaudete Sunday. At ang pare, ang kulay ng liturhiya ng araw na ito ay kulay rosas. Ang pagsuot ng ganitong kulay ay hindi isang political statement galing sa ating bansa. Ito po ay kulay ng ating simbahan na nagsisimbolo ng kaligayahan. This is the color of joy in the church. And sa loob ng simbahan, 2 beses lang sinusuot ang kulay na ito. Una nga ay ngayon, ikatlong linggo ng Adbyento. At ang pangalawa ay sa Lenten season, pang-apat na linggo ng Advent ay ng Lent. So this is the symbol of joy in the church. And in the midst of our celebration, in the midst of our preparation for the coming of God, our readings for today ay nagpapaalala sa atin ng pagiging magalak, pagiging maligaya habang inihahanda natin ang pagdating ng ating Panginoon. So ang paghahanda at pag-prepare sa ating sarili para sa pagdating ng Panginoon ay hindi isang malungkot na preparation. Hindi siya isang nakaka-frustrate or indifferent or negative way of preparing. So our preparation for the coming of the Lord should be a joyful preparation. No? Tulad ng paghanda natin sa mga bagay na importante sa atin, tayo ay puno ng kagalakan, tayo ay puno ng excitement. Ganon din nawa ang paghahanda natin para sa pagdating ng Panginoon. Ngunit mas malalim ang dahilan ng ating kagalakan. There is a greater reason for us to be joyful. Ang pagiging magalak, ang pagiging maligaya, ay higit pa sa pagiging masaya. I'm not expert in Tagalog terms, but to be joyful is more than to be happy. Ang pagiging joyful ay isang paraan ng pagiging masaya, ngunit magkaiba ang pagiging happy at pagiging joyful. Did you ever think of the difference between happiness and joy? No? Happy and joy. Magkaparehas lang ba sila? Or hindi man natin tinanong kasi pwede silang pagbalik ta rin. But anyway, they are different terms and they have different meanings. You see, when one is happy, this is because of the results of circumstances. Like for example, you are happy because you are healthy. You are happy because your child passed the board examination for nurses, for example, and it makes you happy, and there's nothing wrong with that. You are happy because you have a good job with a good employer and with a good salary, and you are successful with every endeavor that you are taking, and this is our cause to be happy. So these are reasons to be happy. But these are products of circumstances. Tanggalin mo ang trabahong nagbibigay sa iyo ng malaking sahod at mabait na amo, hindi ka na magiging masaya. Pag hindi pumasa ang iyong anak na nag-take ng exam, hindi na ikaw ang magiging masaya. Kung babagsak na ang iyong kalusugan, hindi ka na magiging masaya. Because happiness are contingent to circumstances. These are products of our efforts and products of what is happening around. On the other hand, joy is deeper, it's not circumstantial, and it's not superficial. Joy is a gift of God. Joy ay biyaya ng Panginoon. It's a grace of God, and
a fruit of the Holy Spirit. That's why, siguro napansin nyo, may ibang tao na maski hindi sila malusog, marami silang sakit, nasa hospital sila. Ngunit, may ngiti pa rin sa kanilang mga labi. May mga taong hindi naman mayaman na naghihirap sa buhay. Ngunit, hopeful pa rin. May positive outlook of living.